Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Delhi, India o mas kilala sa tawag na City of Hearts. Ang Delhi ang National Capital Territory ng bansang India. Popular ang lugar na ito sa mga turista dahil sa mayaman nitong history at kultura, lengguwahe at tradisyon. Dinarayo ang lugar na ito dahil sa authentic na mga pagkain at makulay nitong mga salwar kameez o sari. Ang Delhi din ang nagsilbing political hub ng bansa. Sa lugar na ito ay pinanganak ang dalagang si Jyoti Singh noong May 10, 1990. Nagmula si Jyoti sa isang lower middle class family. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at nagkaroon siya ng 2 lalaking kapatid na sina Garav at Sarav. Ang kanyang mga magulang ay sina Asha Devi at Badrinath Singh. Ang kanyang ina na si Asha Devi ay isang housewife, habang ang kanyang ama namang si Badrinath Singh ay isang baggage handler sa airport. Dahil mahirap ang buhay doon, malimit ay nagdo-double shift si Badrinath upang makapag-uwi ng sapat na pera para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ginawa ng mag-asawang Asha at Badrinath ang lahat ng kanilang makakaya upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang 3 anak. Sina Asha at Badrinath ay nagmula sa Dalia District sa Uttar Pradesh. Binenta nila ang kanilang bukid upang makapag-aral ang kanilang anak sa maayos na paaralan. Ngunit katulad ng ibang mahirap na pamilya, hindi doon natatapos ang sakripisyo nila para sa kanilang mga anak. Dahil nabenta na nga ang kanilang lupa, napadpad ang mag-anak sa Mahavir Enclave Part 2, isang mahirap na neighborhood sa Southwest Delhi upang doon manirahan. Ayon sa mga reports, pangarap ni Badrinath na maging isang guro ng bata pa lamang ito. Ngunit dahil nagmula nga sa isang mahirap na pamilya, hindi kinaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya ng college. At dahil dito, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahayaan na maranasan ng kanyang mga anak ang naranasan niyang kahirapan. Pag-aaralin niya ang kanyang mga anak upang mabigyang katuparan ang naudlot niyang pangarap nang siya ay maliit pa lamang. Sa India, magpasa hanggang ngayon ay mas pinibigyan ng importansya ang mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae. Primarily dahil sa dowry system na hanggang ngayon ay sinusunod pa din sa India. Isa itong tradisyon kung saan kinakailangang magbigay ng pera o mga mamahaling bagay ng pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki bago ang nakatakdang kasalan. Mas nabibigyan din ng pagkakataon na mag-aral ang mga batang lalaki kaysa sa mga batang babae, ngunit hindi ito nasunod sa pamilya ni Badrinath. Si Jyoti ang panganay nilang anak at nag-iisang babae. Nakita ng mag-asawa ang kagustuhan ni Jyoti na mag-aral at magtagumpay sa buhay, kaya't salat man sa pera ay hindi nila binigo ang kanilang anak. At hindi naman sila nabigo. Sa edad na 22, isa ng physiotherapist intern si Jyoti. Habang nag-i-intern, nagtatrabaho din ito sa gabi sa IBM call center upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Dahil alam ni Jyoti ang kanilang sitwasyon, lumaki siya na alam ang kanyang limitasyon. Katulad ng ibang tipikal na dalaga, mahilig ito sa sapatos, sa damit, mag-shopping at manood ng sine. December 16, 2012. Isang normal na araw lamang ito para sa pamilya Singh. Medyo mainit nung araw na iyon. Nagtsaa muna si Jyoti kasama ang kanyang pamilya sa kanilang bahay bago umalis upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Awindra Pandey na isang software engineer. Matapos maglakad ng magkaibigan, pumunta sila sa PVR Cinema sa Select City Walk, Saket District upang manood ng sine na Life of Pi. Nang matapos manood ng sine, pumunta ang magkaibigan sa rickshaw stand upang umuwi na ng bahay. Nakiusap sila sa driver ng rickshaw na idiretso na sila sa bahay ni Jyoti, ngunit tumanggi ang driver.
Wala silang ibang nagawa kundi magpapaba na lamang sa Munirka bus stop upang makasakay sila ng bus. Papunta ang dalawa sa Dwarka, 23 miles ang layo mula sa Indira Gandhi International Airport. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nakauwi pa ang magkaibigan ng gabing iyon. Bandang alas 9:30 ng gabi, sumakay ang magkaibigan sa isang puting bus na nakaparada sa terminal. Sumakay sila ng bus na iyon pagkatapos kumpirmahin ng isang batang pasahero na papunta iyon sa Dwarka. Nagbayad sila ng tig 10 rupees at saka tumulak ang bus sa biyahe kasama ang 6 pang lalaki. Habang nasa biyahe, napansin ng magkaibigan na medyo nakainom na ang 6 na lalaking kasama nila, pati na rin ang driver ng bus. Wala namang problema noong una, ngunit maya-maya pa ay napansin ni Awindra na mali ang tinatahak na daan ng bus. Alam ng binata na mali ang daan dahil ilang beses na siya nakapunta sa bahay ni Jyoti. Tatayo pa lamang sana ito upang tanungin ang driver nang bigla nitong nilak ang pinto. Pinatay din ito ang ilaw sa loob ng bus. Dito na na-realize ni Awindra na nasa peligro silang magkaibigan. At hindi nga nagkamali ang binata. Nang tangkang magsasalita, tumayo ang mga lalaking kasakay nila sa bus. Pinalibutan sila ng mga ito upang hindi sila makaalis sa kanilang kinauupuan. Dito na nagsimula ang panghaharas ng mga lalaki kay Awindra. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa sa dilim at bakit gabi na silang uuwi gayong hindi naman sila mag-asawa. Puno ng pagnanasa sa kanilang mga mata habang nakatitig ang mga lalaki kay Jyoti. Takot na takot ang dalawa ngunit wala silang magawa dahil nakapalibot sa kanila ang mga lalaki. Dito na nagsimulang maging pisikal ang lahat at nangyari ito habang tumatakbo pa din ang bus. Dahil mag-isa lamang si Awindra, wala siyang nagawa upang protektahan si Jyoti. Pinugbog ng mga lalaki ang binata at hinampas ng tubo sa ulo. Dahil sa impact ay nawalan ng malay ang binata. Tinangka pa din itong humingi ng tulong mula sa bintana ng bus, ngunit sa kasamaang palad ay walang nakapansin sa paghingi niya ng saklolo. Nang masigurong wala ng malay at tila lantang gulay na si Awindra, binitbit ng mga lalaki si Jyoti papunta sa likod ng bus. Dito na nagsimula ang pinakamasamang bangungot sa buhay ng dalaga. Binugbog si Jyoti ng mga lalaki at hinataw din ng mga ito ang kanyang ulo katulad ng ginawa nila kay Awindra. Kinagat ng mga ito ang buo niyang katawan at pinagpasapasahan ng mga walang hiyang lalaki. Habang tumatakbo ang bus, nagsalitan pa sa pagmamaneho ang mga lalaki upang mahalay din siya ng mismong driver. Tinangkang manglaban ni Jyoti, ngunit hindi ito nagustuhan ng mga lalaki. Bilang parusa, kinuha ng isa sa mga lalaki ang hugis L na tubo at isinalaksak iyon sa ari ni Jyoti na tumago sa kanyang matres at bituka. Dahil sa hugis ng tubong ginamit ng mga lalaki, parang hinalukay ang tiyan ni Jyoti. Kaya't nang hinila ng lalaki ang tubo palabas ay lumuwa ang malaking parte ng kanyang bituka. Walang pagsidlan ang sakit at hiyaw ni Jyoti sa loob ng bus. Takot na takot at halos mawawala na ng ulirat. Walang ibang nakikita si Jyoti kundi ang mga ngisi sa mukha ng mga lalaking lumalapastangan sa kanya. Matapos iyon, kahit naduguan at halos hindi na gumagalaw, ipinagpatuloy pa din ng mga lalaki ang pangahalay kay Jyoti. Muli, ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng gumagalaw na bus sa gitna ng napakabising kalsada sa India. Unti-unti nilang ginutay-gutay ang katawan ni Jyoti gamit ang sarili nilang mga kamay. Tumagal ang torture na ito ng halos 1 oras. Nang matapos ang kanilang kahalayan, sinipa ng mga sospek ang magkaibigan palabas ng bus. Hubad at duguan, sinipa sila ng mga lalaki sa ilalim ng isang tulay upang doon mamatay. Matapos ang insidente, nilinis naman ng mga sospek ang bus at sinigurong walang matitirang ebidensya kung sakaling magsusumbong sila sa mga pulis. Nang mga panahong iyon ay hinang-hina na din ang binatang si Awindra. Ngunit wala itong ibang choice dahil mamamatay silang magkaibigan sa gilid ng daan kung hindi niya ilalaban ang kanilang buhay. Inipon ni Awindra ang lahat ng natitira niyang lakas upang pumara ng mga motorista.
hubad at duguan. Nagbaka sakaling may mabuting loob na tutulong sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad ay walang ni isang tao ang tumigil upang sumaklolo. Bandang 11:11 na ng gabi nang matuntun sila ng isang highway patrol na siya namang nag-report ng insidente sa Delhi Police. Itinakbo kaagad sila ng mga ito sa Safdarjung Hospital upang maipagamot. Nang makarating sa ospital, kinabitan ng mga doktor si Jyoti ng ventilator dahil masama ang lagay nito. Ayon sa mga doktor, 5% na lamang ng kanyang bituka ang naiwan sa loob ng kanyang katawan. Punong-puno ng pasa at mga kagat ang buong katawan ng dalaga. Si Awindra naman ay hubot-hubad, nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo habang nagmamakaawa na kontakin ng mga tao doon ang kanyang ama upang ipaalam ang pangyayari dahil iyon lamang ang numerong na memorya niya sa kanyang utak. Sumunod naman ang mga hospital staff, ngunit nakalimutan nilang sabihin kung saang ospital naka-admit ang magkaibigan kaya't nagdulot pa ito ng gulo sa magkabilang pamilya. Habang naka-ventilator, gising si Jyoti at may malay. Humingi ito ng isang pirasong papel mula sa mga hospital staff. Sa kabila ng sakit at matinding pamamaga ng kanyang katawan, nagsulat ito sa papel at ibinigay ang sulat sa doktor. Sa papel na iyon, isinulat ni Jyoti ang mga katagang, "Tulungan niyo ako. Gusto ko pang mabuhay." Sa kabila ng nakapanghihilakbot na nangyari sa kanila ng gabing iyon, iisa ang nasa isip ni Jyoti. Kailangan niyang mabuhay dahil kailangan pa siya ng kanyang pamilya at kailangang malaman ng mga tao ang pinagdaanan nilang magkaibigan ng gabing iyon. Base sa testimonya ni Jyoti, habang sakay sila ng bus ay inilak ng driver ang pinto upang hindi sila makalabas. Pinatay din nito ang ilaw sa loob ng sasakyan. Lumapit ang mga ito sa kanyang kaibigan at doon na nila sinimulang bugbugin si Awindra. Hinawakan ng dalawang lalaki ang kanyang kaibigan habang ang iba naman ay pumunta sa kanyang upuan at hinila siya papunta sa likod ng bus. Pinunit ng mga ito ang damit niya at saka siya pinagpasapasahan ng mga lalaki. Hinampas siya ng mga ito ng tubo at kinagat din ng mga lalaking ito ang buong katawan ni Jyoti. Kinuha din ng mga lalaki ang lahat ng kanyang mga gamit, kabilang na dito ang kanyang cellphone, wallet, credit card, debit card at relo. Dahil sa tindi ng mga tama ni Jyoti, kinailangan itong sumailalim sa napakaraming operasyon upang ma-repair ang damage na natamo ng katawan nito mula sa insidente. December 19, 2012, sumailalim si Jyoti sa pang-5 operasyon upang tanggalin ang ibang bahagi ng natitirang bituka sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa mga doktor, stable ang kondisyon ni Jyoti ngunit nasa critical pa rin ang kanyang kalagayan. Nang sumapit ang Pasko, pumalo ng halos 40 degrees Celsius ang lagnat ni Jyoti. Nagkaroon ito ng internal bleeding at sepsis. Ngunit sa kabila ng mga komplikasyong ito, ng mga panahong iyon ay gising pa rin si Jyoti at may kakayahang makipag-usap sa mga hospital staff. Pilit na inilalaban ang kanyang buhay. Parang isang sunog, mabilis na kumalat ang insidenteng ito sa buong India. Ipinangako naman ng noon ay Prime Minister ng India na si Manmohan Singh na susuportahan ng gobyerno lahat ng pangangailangan ni Jyoti sa ospital. Dito na nagdesisyon ang mga doktor ni Jyoti na ilipad ito sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore upang sumailalim sa multi-organ transplant. Ang Mount Elizabeth ay isang world-class hospital na mayroong 31 specialties kasama na dito ang multi-organ transplant. Sobrang popular ng ospital na ito sa mga mayayaman maging sa mga royalties. Sa katunayan, maging ang royal family ng Brunei ay may sariling suite sa ospital na ito na pwede nilang gamitin anytime na kailangan nilang ma-confine sa ospital. Sa kabila ng desisyon na ilipad si Jyoti papuntang Singapore, marami naman ang tumaas ang kilay dahil ginagamit lang di umano ng mga politiko si Jyoti upang kumuha ng simpatya mula sa publiko. Masyadong kritikal ang sitwasyon ni Jyoti ng panahong iyon at napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Kailangan munang gumaling ng kanyang katawan bago ito maisailalim sa organ transplant. Nagalit ang mga tao dahil hindi pa handa ang katawan ni Jyoti
na bumiyahe ng halos 6 na oras papuntang Singapore at hindi pa din naman ito maooperahan agad kaya't walang punto na ilipad ito agad sa Singapore. Sa kabila ng pangbabatikos ng mga tao sa gobyerno, isinakay pa din ang katawan ni Jyoti sa eroplano at nagbiyahe papuntang Singapore ng 6 na oras. Dahil napakahina ng katawan ng dalaga ng mga oras na iyon, habang nasa ere ay inatake sa puso ang dalaga. Unconscious ito ng halos 3 minuto. Na-revive naman siya ng mga doktor na kasama niya sa eroplano, ngunit nang lumapag sila sa Singapore ay mas lalo pang naging kritikal ang kalagayan ng dalaga. December 28, nagsagawa ng press conference ang mga doktor na nangangalaga kay Jyoti at sa press conference na ito, ihinayag ng mga doktor na nagkaroon din si Jyoti ng severe brain damage, pneumonia at infection sa tiyan na lalong nagpasama sa kalagayan ng dalaga. Inilaban ni Jyoti ang kanyang buhay hanggang huli, ngunit masyado nang mahina ang kanyang katawan kaya't isang araw matapos niyang dumating sa Mount Elizabeth Hospital, si Jyoti ay binawian na ng buhay bandang alas 4 ng madaling araw. Agad na ibinalita ng mga doktor sa mga kaanak ni Jyoti ang kanyang pagpanaw. Alam nila na nasa kritikal itong kondisyon, ngunit sa puso nila, alam nilang lalaban ito upang mabuhay. Ayon sa isa sa mga kapatid ni Jyoti, masyado nang late nang mailipad ito sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore. 10 araw na ang nakakalipas bago ito nailipad sa ospital na iyon at kakaunti na lamang ang bitukang naiwan sa loob ng katawan ni Jyoti at ang ibang parte pa nga ng mga bitukang iyon ay nagkaroon pa ng impeksyon. Ayon sa mga doktor, maaari pang mabuhay ang isang tao kung merong at least 4 feet of small intestine sa loob ng katawan, ngunit mangangailangan ito ng matinding gamutan, mga supplemental fluids, IV nutrition at iba pang mga operasyon. Kinumpirma ng mga doktor na mahirap ang procedure na iyon, ngunit posible kung kakayanin pa ng katawan ni Jyoti. Kinremate ang katawan ni Jyoti noong December 30, 2012. Isinagawa ito habang naka-high alert ang mga pulis na binatikos naman ng Bharatiya Janata Party dahil isa di umano itong pag-alala sa emergency era sa India noong panahon na nasuspindi ang civil liberties sa bansa. Nangyari ito noong 1975 hanggang 1977, 2 taon ng panahon ng Prime Minister na si Indira Gandhi nang magdeklara ito ng state of emergency sa buong bansa dahil sa sinasabing internal disturbance. Dahil nakarating na din sa media ang balita tungkol sa pagpanaw ni Jyoti, napakaraming tao ang lumabas upang magprotesta at kondinahin ang nangyari kay Jyoti. Mabilis namang kumilos sa mga pulis at lumipas ang 24 oras. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang ilan sa mga sospek. Malaki ang naitulong ng testimonya ni Jyoti at Awindra sa agarang pagkakahuli sa mga sospek. Dahil doon nakapagbuo ang mga pulis ng facial composite sketches ng mga salarin. Natuntun din ng mga pulis ang isa sa mga sospek gamit ang cellphone na ninakaw ng mga ito kay Jyoti. Na-identify ng mga pulis ang bus na sinakyan nila ng gabing iyon at natuntun ito mula sa mga CCTV naka-install sa mga kalsada. Ang bus na ito pala ay isang private school bus na arkilado ng isang school sa South Delhi. Ang parehas na bus kung saan nangyari ang pangahali kay Jyoti ay ginagamit upang ihatid ang mga batang estudyante sa kanilang eskwelahan. Mabilis na natunto ng mga pulis ang driver ng bus na ito na si Ram Singh, 30 years old ng panahong iyon. Hinalughog ng mga pulis ang bus at doon ay nakita nila ang 2 tubo na ginamit nilang pamalo kay Jyoti at Awindra. Maaaninag pa ang dugo ni Jyoti sa mga tubo nang masamsam ito ng mga pulis. 6 na lalaki ang naaresto sa paglapastangan at pambubugbog kay Jyoti at Awindra. Bukod kay Ram Singh, dinakip din ng mga pulis ang kapatid nitong si Mukesh Singh, 26 years old. Nakatira ang magkapatid sa isang squatters area sa South Delhi na tinawag na Ravidas Camp kasama ang 2 pang sospek sa krimen. Naaresto din ang gym instructor na si Vinay Sharma, ang 19 years old na magtitinda ng prutas na si Pawan Gupta, 17 years old na si Muhammad Afroz,
Nakilala lamang ng minor de edad na si Muhammad ang mga lalaking kasama niya sa bus na iyon isang araw bago mangyari ang insidente. Kasama din sa naaresto ang 28 years old na si Akshay Thakur na isang migrant worker. Si Akshay ay may asawa at isang anak na batang lalaki. Matapos ang insidente, tinangkapan ng mga sospek na tumakas palabas ng Delhi. Nahuli ng mga pulis ang mga lalaking ito sa magkakahiwalay na lugar sa Rajasthan, Uttar Pradesh at Bihar. Ang minor de edad namang sospek na si Muhammad Afroz ay natunto ng mga pulis sa Anand Vihar Terminal. Base din sa investigasyon ng mga pulis, ang krimeng nangyari kina Jyoti at Awinder ay hindi ang unang kasong kinasangkutan ng mga sospek ng gabing iyon. Habang lasing at sakay sa bus ang mga sospek, ninakawan din ng mga ito ang 35 years old na karpinterong si Ramandeep Singh. Pinaniwala di umano siya ng minor de edad na si Muhammad Afroz na ang bus na iyon ay pupunta sa kanyang destinasyon. Nang makasakay ng bus, dito na siya binugbog at tinorture ng mga sospek. Kinuha ng mga ito ang kanyang cellphone at pera at saka siya sinipa sa IIT flyover. Nireport ng karpinterong ito ang insidente sa mga pulis. Ngunit sa kasamaang palad ay walang ginawang aksyon ang mga pulis. Hindi na nila sakop di umano ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Ang nakakalungkot lamang ay 7 minuto lamang ang layo ng susunod na istasyon ng pulis, kaya't kung naitawag agad ang unang insidente, ay maaring hindi na nakita pa ng mga lalaki sina Jyoti at Awindra. Matapos ang lahat, formal na nakasuhan ang mga lalaking nasa legal age ng destruction of evidence, sexual na pang-aatake, attempted homicide, kidnapping at homicide noong January 3, 2013. Mariin namang itinanggi ng mga sospek ang lahat ng paratang sa kanila. May mga report pa na lumabas na tinorture di umano sila ng mga pulis upang magsinungaling. January 10th, nagsagawa naman ng press conference ang mga abogado ng mga sospek at dito ay sinisipa nila ang mga biktima. Ayon sa mga abogado, hindi tama na ang isang babae at isang lalaki na hindi kasal ay magkasamang sasakay sa isang pampublikong bus ng 10 oras ng gabi. Ayon sa abogadong si Manohar Lal Sharma, kasalanan ni Awindra ang lahat dahil hindi di umano nito na ipagtanggol si Jyoti. Idinagdag din nito na wala pa siyang nakitang insidente ng pangahalay sa isang matino at respetadong babae. Na kahit sa impyerno, wala di umanong lalaki ang gugustuhing manghalay ng isang respetadong babae. Na tila iginigiit nito na isang masamang babae si Jyoti at nararapat lamang sa kanya ang nangyari. Nagbigay din ng pahayag ang isa pang abogado na si AP Singh at sinabing kung ang anak niyang babae ay makikipagtalik sa isang lalaking hindi naman niya asawa, siya mismo bilang padre de pamilya ang kakaladkad sa kanyang anak, dadalhin niya ito sa kanyang farmhouse, bubuhusan niya ito ng gasolina sa harap ng kanyang buong pamilya at siya mismo ang susunog sa makasalanang katawan ng kanyang anak. Sa kabila ng mga pahayag ng abogado, hindi naman nakinig ang korte sa nakapanghihilakbot na pahayag ng mga ito. March 13th, unang tinalakay sa korte ang pang-hold up ng mga sospek sa karpinterong si Ramandeep. Kasunod ang mahabang listahan pa ng mga krimen na kinasangkutan ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakarating pa sa trial ang driver ng bus na si Ram Singh. Natagpuan itong nakabitin sa ventilator shaft sa loob ng kanilang selda noong March 11, 2013. Hindi na rin naging malinaw kung siya ba ang gumawa noon o pinagtulungan siya ng mga inmates na kasama niya sa selda. Ang kapatid naman itong si Mukesh ay binugbog din ng iba pang mga inmates dahilan upang ilipat ito sa isang solitary jail para sa kanyang kaligtasan. Ang minor de edad namang si Muhammad Afroz, dahil wala pa sa legal na edad, nahatulan ito ng 8 buwang pagkakakulong at mananatili sa isang reformed facility sa loob ng 3 taon. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Jyoti sa kanilang naririnig at sa galit ay sinugod ng nakababatang kapatid ni Jyoti si Muhammad habang nasa loob ng korte. Habang nasa loob ng kulungan naman si Muhammad, sumailalim ito sa iba't ibang training upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan pagkalabas nito ng kulungan.
Nag-aral itong manahi at magluto bilang parte ng kanyang rehabilitation program. December 15, 2015, si Muhammad Afroz ay nakalaya na mula sa reformed facility at binigyan pa ng 10,000 rupees ng Department of Women and Children upang makapagbukas ito ng patahian. Binigyan din ito ng isang sewing machine, ngunit sa halip na gamitin ang pera upang magtayo ng maliit na negosyo, napabalita na nagtrabaho na lamang ito bilang isang cook sa isang maliit na restaurant sa kanilang lugar. Kahit na nagsilbi na ito ng 3 taon sa kulungan at sa reformed facility, hindi na rin ito nakabalik sa kanyang pamilya dahil hindi nila nagawang patawarin si Muhammad sa nakapanghihilakbot na krimen na kanyang ginawa. Ang 4 namang ibang sospek ay nilitis din. Katulad ng nauna, sinisi din ng mga sospek ang mga biktima. Ipinresenta sa korte ang patong-patong na ebidensya na magdidiin sa mga ito. Mga fingerprints, DNA sample, forensic results at dental model ng mga ngipin ng mga salarin. Matapos ang mahabang trial, September 10, 2013, sina Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta at Akshay Thakur ay napatunayang guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanila. Pagkatapos naman ng 3 araw, nahatulan ang 4 na lalaking ito ng parusang kamatayan. Masakit pa rin sa dibdib ng mga magulang ni Jyoti ang pagkawala niya, ngunit kahit paano, naibsan ang sakit nang marinig nila ang hatol ng korte sa mga salarin. Ayon sa pahayag ng ama ni Jyoti, matatahimik lamang sila kung mabubura na sa mundong ibabaw ang lahat ng lalaking lumapastangan sa kanilang mahal na anak. Habang hinihintay na maisagawa ang hatol, nagbigay naman si Mukesh ng komento patungkol sa nangyari kay Jyoti. Ayon kay Mukesh, hindi ka makakapalakpak gamit lamang ang isang kamay. Ang isang disenteng babae ay hindi magpapakalat-kalat sa daan ng 10 oras ng gabi katulad ng ginawa ni Jyoti. Siya mismo ang naglagay sa sarili niya sa peligro. Bilang isang babae, dapat di umano ay alam ni Jyoti na maaari siyang mapahamak sa dilim at kung mangyari man iyon, walang ibang may kasalanan kundi siya. Hindi magkaparehas ng libel ang babae at lalaki sa India. Ang mga babae ay ginawa ng Diyos upang maglinis ng bahay, maglaba at mag-alaga ng pamilya. Hindi para maggala sa gabi at magsayaw sa mga disco at bars at magsuot ng mga mahahalay na kasuotan. Idinagdag din ni Mukesh na 20% lamang ng mga babae sa India ang matino at respetado. Hindi pa tumigil doon si Mukesh at pinayuhan pa ang mga kababaihan na kapag nagagahasa di umano sila, wag na silang manglaban at hayaan na lamang ang lalaki na gawin silang parausan. Kailangan nilang manahimik at sumunod sa ipinag-uutos na nanghahalay sa kanila dahil kung hindi ay mamamatay sila. Kung ganoon di umano ang ginawa ni Jyoti ay maaring buhay pa ito ng mga oras na iyon. Sa loob ng 7 taon, patuloy na nag-file ng appeal ang mga sospek. Nagsumamo din ang mga ito ng awa mula sa presidente ng India ng mga panahong iyon na hindi naman napagbigyan. Sa pagitan ng January 17 at February 17, 2020, nag-issue ang gobyerno ng 4 na death warrants upang maisagawa na ang hatol na bitay sa mga sospek. Alas 5:30 ng madaling araw noong March 20, 2020, sina Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta at Akshay Thakur ay piniringan at sabay-sabay na binitay sa Tihar Jail Prison Complex sa Delhi. In-announce ang kanilang pagkamatay kalahating oras matapos simulan ang pagbitay sa 4 na salarin. Bago ang pagbitay, inalok pa ang mga ito ng last meal at bagong mga damit na tinanggihan naman ng 4 na lalaki. Habang akay ng mga pulis si Vinay Sharma papunta sa facility, naglumuhod ito sa mga pulis at humingi ng kapatawaran na hindi rin naman pinakinggan ng mga pulis. Huli na ang lahat para sa kanila. Bago naman isinagawa ang hatol, pumirma si Mukesh Singh ng isang kasulatan na nagbibigay ng pahintulot sa gobyerno na idonate ang kanyang mga organs sa mga taong nangangailangan. Idinonate naman ni Vinay Sharma ang lahat ng paintings na kanyang ginawa habang nakakulong sa isang superintendent sa kulungang iyon. Sa araw naman ng libing ni Jyoti, dumagsa ang mga taong nagprotesta sa napakaraming parte ng India, pati sa harap ng bahay ng presidente ng panahong iyon.
Hindi naman nanahimik ang mga pulis at kinundina ang panggugulong ginawa ng mga tao sa bansa. Nilabanan nila, binugbog, binaril ng tubig gamit ang water cannon at hinagisan ng tear gas ang mga nagpoprotesta. Para malimitahan din ang nagpoprotesta sa paligid ng Resina Hill, isinirado ng gobyerno ang mga pampublikong transportasyon. Hindi lamang mga nagrarally ang naapektuhan nito, pati na rin libu-libong tao na araw-araw gumagamit ng pampublikong transportasyon papunta sa kanilang trabaho at destinasyon. Hindi lamang sa India nagkaroon ng mga rally at demonstrasyon. Kumalat ito sa mga karatig na bansa katulad ng Nepal, Sri Lanka, Bangladesh at Pakistan upang magkaroon ng reforma na magbibigay ng sapat na proteksyon sa mga kababaihan. Base sa report na inilabas ng South Asia Analysis Group, ang Delhi ang may pinakamataas na percentage ng mga babaeng nagagahasa at naaabuso kumpara sa kahit na anong major city sa India. On average, isa sa mga babae doon ang nalalapastangan sa loob ng 18 oras. Base din sa mga reports, isa lamang sa 706 na kaso ng pangahalay at panglalapastangan sa mga babae sa lugar na iyon noong 2012 ang nabigyan ng karampatang parusa. At ang kasong iyon ay ang kaso ni Jyoti. Matapos naman ang insidenteng nangyari kay Jyoti, nakatanggap din ang mga pulis ng halos 500 tawag o report ng pang-aabuso at harassment, ngunit sa kasamaang palad, 4 na tawag lamang ang naasikaso ng mga otoridad. Dahil sa severity ng kaso ni Jyoti, maraming mga producers at manunulat ang nagkaroon ng interes na mailathala sa mga libro at gawa ng pelikula ang kanyang istorya. Isa na nga dito ang dokumentaryo na ginawa ng BBC Network na pinamagatang India's Daughter. Pinlanong ilabas ang dokumentaryong ito noong International Women's Day, ngunit binan ito ng Indian courts. March 4, 2015, inilabas ng BBC ang dokumentaryong ito sa ibang bansa maliban sa India. May isang viewer naman na nag-upload ng dokumentaryong ito sa YouTube na agad din namang nakarating sa India. Hindi naman nagtagal, natanggal din ang videong ito sa YouTube dahil sa copyright violation na isinampa ng BBC. Matapos maiere ang dokumentaryong ito, napakaraming sabi-sabi at pambabatikos ang lumabas. Ayon sa mga report, nakatanggap si Mukesh ng bayad na 40,000 rupees para sa interviewong ibinigay niya sa BBC. Mas malaki pa di umano ang hinihingi ni Mukesh na bayad na hindi naman inaprubahan ng BBC Network. Ang perang ito naman ay ibinigay ni Mukesh sa kanyang pamilya. Meron ding mga reports na lumabas na maging si Avindra, ang kaibigan ni Jyoti na kasama niya sa bus ng gabing iyon, ay tumanggap din ng bayad kapalit ng interview. Naningil ito ng halos 70,000 rupees per interview na lalo namang nagpatindi ng galit ng mga tao. Taong 2019 naman, kinundina ni Avindra ang Netflix original series na Delhi Crime dahil hindi di umano totoo ang mga nakapaloob sa series na iyon. Nakakalungkot mang isipin, ngunit nagkaroon lamang ng maliit na impact ang kaso ni Jyoti sa India kung paano i-handle ng gobyerno ang karahasan sa kababaihan. Nag-develop ang government ng 6 na fast-track court na siyang hahawak ng mga ganoong klase ng kaso. Ang mga pang-aabuso naman na sangkot ang isang grupo o gang ay mapapatawan ng parusang hindi bababa sa 20 years na pagkakakulong. Nagkaroon din ng rebisyon sa Juvenile Act o mga minor de edad na nasasangkot sa mga ganitong klase ng krimen. As of December 22, 2015, lahat ng mga minor de edad na hindi bababa ang edad sa 16 years old na masasangkot sa mga brutal na krimen ay tatratuhin ng adult o mapapatawa ng hatol na katulad ng mga sospek na nasa tamang edad na. Nagkaroon din ng renovation sa mga gallows o lugar kung saan ibinibitin ang mga sospek na napatawan ng parusang kamatayan. Sa halip na 4 na seksyon, nirenovate ito at nagdagdag ng isa pa. 5 tao ang sabay-sabay na pwedeng bitayin sa loob ng newly renovated gallows. Nagkaroon din ng rebisyon sa Criminal Law Amendment Act ng bansa. Nirebiso nila ang definition ng sexual na panghaharas sa mga kababaihan at idinagdag ang napakahabang listahan ng mga offense na nabibilang sa parehas na kategorya.
Ngunit sa kabila ng mga rebisyong ito at pagbabago sa batas, sa kasalukuyan ay marami pa ring mga pangaharas sa kababaihan ang nangyayari at tila hindi pa rin natutuldukan ang victim blaming sa India. Hindi pa rin naging malaya ang mga babae na isuot ang mga damit na gusto nila o lumabas ng gabi ng walang pangamba. Dahil dito marami pa ring mga babae sa India ang nagsusuot ng tradisyonal na damit at hindi ma-enjoy ang mga usong damit sa kasalukuyan dahil para sa nakararami ang mga damit na uso ngayon ay malalaswa. Sa halip na aksyonan ang mga problemang ito, nanawagan na lamang ang gobyerno sa mga kababaihan na huwag nang patulan ang mga pangbabastos o catcalling. Magsuot lamang ng simpleng kasuotan at iwasang tumitig sa mga mata ng mga lalaki. Iminungkahi din ng gobyerno na iwasan ang mga kababaihan na lumabas ng gabi at umiwas sa mga public transportation upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Natila ang panawagang ito ay hinihikayat ang 691 milyon na kababaihan sa India na manatili na lamang sa bahay at huwag magsalita. December 2014, sa isang interview, ipinahayag ng ama ni Jyoti na nabigo di umano ang gobyerno na tuparin ang kanilang pangako. Nabigo siyang bigyan ng hustisya ang mga babaeng nasangkot sa parehas na krimen katulad ng nangyari sa kanyang anak na si Jyoti. Kinilala si Jyoti bilang Nirbhaya o fearless sa salitang Ingles. Isa sa mga rason kung bakit siya nabansagang Nirbhaya ay dahil sa kabila ng kanyang kritikal na sitwasyon, nagawa pa rin niyang magbigay ng pahayag sa mga pulis upang ma-describe ang mga sospek na siya namang ginamit ng mga ito upang mahuli agad ang mga lalaking sangkot sa krimen. Nabansagan ding Nirbhaya si Jyoti dahil sa Indian law, pinagbabawalan ang press na ilathala ang totoong pangalan ng biktima upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit baliwala ito kay Jyoti at sa kanyang pamilya. Kinilala din si Jyoti bilang Jagriti o awareness, Amanath o treasure o kayamanan, at Delhi Braveheart. Naging simbolo si Jyoti ng resistance o paglaban sa hindi makatarungang pagtrato sa mga kababaihan sa India. Nabigyan din ng award si Jyoti ng International Women of Courage Award noong 2013 ng US State Department. Sa tuwing tatanungin si Badrinath tungkol sa anak niyang si Jyoti, palagi nitong sinasabi na ang goal nilang mag-asawa ay mapalaking maayos na mamamayan ang kanilang mga anak. At taas noo silang mag-asawa dahil alam nilang nagtagumpay sila sa purpose nila sa mundong ito. Maaaring wala na ang nag-iisang anak nilang babae, ngunit patuloy na magiging simbolo ng kababaihan ang kanilang anak. Maraming buhay na nailigtas ang kwento ni Jyoti at habang buhay, hanggang sa huli ay ipagmamalaki nila ang kanilang anak, ang Braveheart ng India na si Jyoti Singh. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!